alam nyo po ba na eto pong si Senator Joel Villanueva mga kababayan at si Senator Jingo Estrada, malaki ang posibilidad na malapit ng sumunod dito po kay former Senator Bong Revilla mga kababayan. At ngayon, bago po natin puntahan yung mga usapin na yan mga kababayan, pakinggan po muna natin ang saloobin ng mga taga-suporta ni Senator Bong Revilla mga kababayan dahil po dito po sa nangyari kay Senator Bong Revilla na sa kusang pagsuko po niya sa ating mga otoridad mga kababayan dahil nga po sa lumabas na arrest warrant po niya na may kaugnayan po sa maanumalyang flood control. So ngayon, eto mga kababayan, pakinggan po natin etong sinasabi ng kanyang mga taga-suporta. Ano po, bago po tayo pumunta sa mga mahalagang usapin. Eto, pakinggan muna natin. Hindi kami sinuhulan, binayaran para pumunta rito. Mahal namin si Senator Bong Revilla. Talagang pag-ibig, pagmamahal, support ang ibibigay namin sa kanya. Tunay na tao siya, mapagmahal. Kaya po kami... Ay, kuya Nonito, ayan, Innocentes, mega love shoutout po sa inyo. Pasensya na kayo, medyo ginabi na tayo mga kababayan. Sobrang hina kasi kanina ng signal. Pinabalik namin ang pagmamahal sa kanya. Sobrang bait niya sa amin ng mga taga-Cavite. Sobrang pagmamahal sa amin, kaya po talaga kasama namin siya. Ipaglalaban namin. Eto kasi mga kababayan yan Oo, nandun na tayo. Mabait si Senator Bong Revilla. Si former Senator Bong Revilla. Wala po tayong problema dyan. Ang problema po kasi dito talaga mga kababayan, meron po siyang kailangang sagutin. At meron po siyang kailangang panagutan. Oo nga, nandun na tayo sa point. Mabait, hindi po natin kine-question yan. Pero pagdating po kasi sa pananagutan at pagdating po sa kanyang kasalanan na nagawa mga kababayan, hindi po kasi pinag-uusapan sa korte kung mabait ka or hindi. Ang pinag-uusapan po dyan, nakalabag siya sa batas mga kababayan na naging dahilan para malabsan po siya ng arrest warrant at ngayon ay hinaharap niya na yung kanyang pananagutan na yon. Oo, nandoon na tayo sa point, mabait siya, pero pagdating sa korte, hindi ka naman maaabsuelto ng pagiging mabait mo. Ano po mga kababayan, ang tanging makakapag-absuelto sa'yo ay mapatunayan na ikaw ay hindi nagkasala at dapat matibay yung depensa mo dahil kung hindi matibay yung depensa mo, hindi ka talaga makakalabas dyan at kung matibay yung ebidensya laban sa'yo, hindi ka talaga makakalabas dyan. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Hindi siya nag-iisa, Senator Bong Revilla. Mahal na mahal ka namin ng mga taga-Cavite. Bakit po kayo napapaiyak? Ano po yung malaking naitulong sa inyo ni Senator Bong Revilla na syempre naging emotional po kayo ngayon? Kasi po, si Bong Revilla napakabait, matulungin sa Cavite. Wala po kaming masasabi. Talaga sobrang full support po sa mga taga-Cavite. Mapagmahal, ipinakita niya talaga, nagtatrabaho sila ng tunay, naglalakad sila kahit po bumabagyo, nabaha, nandoon po ang pamilyang Revilla, ipinapakita ang suporta nila sa amin. Pangalan po, mga parating. Buti naman isang libo. Noveleta, nagpunta po kami ngayong araw dito para magpakita ng suporta para sa aming minamahal na Senador Bong Revilla Jr. Naniniwala po kami na wala pong kinalaman at hindi sangkot si Senator Bong Revilla doon sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ngayon. Hinarap niya ito paggabi, personal siyang sumuko, dahil naniniwala. Yun ang maganda talaga doon mga kababayan. Talagang hinarap po niya yung mga matitinding aligasyon laban sa kanya. Hinarap niya yung arrest warrant po na padating laban po sa kanya. Siya po ay kusang sumuko. At tayo naman po ay bumibilib sa katangiang yon ni former Senator Bong Revilla mga kababayan. Pero dun po kasi sa usapin kung siya po ay may kinalaman or wala mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, kung siya ay mapapatunayang walang kasalanan at matibay yung kanyang depensa, wala siya. Makakalaya po siya. Pero kung matibay yung ebidensya laban po sa kanya, mga kababayan at matibay yung depensa na talagang makakapagsabi na siya po ay nagkasala, hindi po talaga siya makakalaya dyan. Wala siya sa end niya na wala namang kinalaman, hindi naman para magtago. Ang taong wala namang kasalanan at wala namang kinalaman doon sa usapin ng flood control. Napakadami, mula nung una pa man na pumutok yung flood control scam last year, wala pa namang napapanagot. Wala pang kahit na sino doon sa mga... Ayan na! Si Senator Bong Revilla, binanggit ni Henry Alcantara, mga kababayan, at saka ni Yusek Bernardo. Diba? Ayan na.
Napapanagot na siya mga kababayan, nakakulong na po siya ngayon. So ibig sabihin, may napapapanagot yung mga empleyado ng DPWH, di ba, nakulong. Ito mag-asawang Diskaya. Kung mapapansin nyo mga kababayan, napapanagot sila. At ngayon nga na nasa kanila na, na kay Senator Bong Revilla na yung bola para papanagutin siya, ayan na. Mga kababayan, may napapapanagot na at sunod-sunod na po yan. Ano po, kaya nga mga kababayan, itong si Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada, allegedly baka sumunod na po ito kay Senator Bong Revilla. Lalo na at 3 cases ng malversation yung kinakaharap po sa DOJ ni Senator Joel Villanueva mga kababayan, at ganun din ito pong si Senator etong si Senator Jinggoy Estrada. Sunod-sunod na po yan mga kababayan. Kaya nga yung nagsasalitang ito na taga-suporta ni Senator Bong Revilla mga kababayan, mukha po atang natutulog sa pansitan. Maliwanag nga na yung kanyang boss nakakulong na po ngayon at nasasangkot sa maanumalyang flood control. So ibig sabihin may napapapanagot. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Oy, Inay the Survivor 379. Mega love shoutout po sa inyo, Inay, ha. Mega love shoutout po. Ingat po kayo palagi at sana lagi po kayong malusog ang pangangatawan. Anyway, tuloy pa natin. Lumutang na mga malalaking pangalan ang napapanagot. Bakit si Senator Bong Revilla? Nagtungo yung mamamayan ng Cavite dito ngayon upang ipakita yung aming suporta sa kanya dahil muli binabanggit po namin, naniniwala kami na walang kahit na anong kinalaman si Alam nyo, ang issue kasi dito mga kababayan, uulitin natin yung sinabi ni General Prosecutor Fadolion. Ang sabi niya kasi mga kababayan, hindi naman kasi usapin. Yung kanyang sinabi about yung sa state witness mga kababayan na i-apply lang natin dito sa vlog natin yung sinabi ni Fadolion. Hindi lang naman kasi usapin yan kung sino ang nauna. Ngayon mga kababayan, malas ni Senator Bong Revilla dahil yung desisyon ng Sandigan Bayan na maglabas ng arrest warrant, siya po yung nauna. Ano po, kasi kung iisipin po talaga natin mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman siguro kasalanan ng mga hukuman kung nauna nalabsan ng arrest warrant etong si Senator Bong Revilla. Diba mga kababayan? Kasi nga sunod-sunod na po yan eh. Baka malay nyo, bukas makalawa, ang sunod na pala si Joel Villanueva at etong si Jinggoy Estrada. Hindi naman kasi usapin dyan kung sino ang nauna or nahuli. Ang usapin dyan kung sino yung malalabsan agad ng arrest warrant. At ang una nga ay si Senator Bong Revilla. So wala pong dyan, walang palakasang system at wala pong pinupunterya dyan. Malas lang talaga ni Senator Bong Revilla kasi yung arrest warrant po, siya yung unang nabola. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Senator Bong Revilla dito sa usaping ito at ipinakita ng buong pamilya Revilla yung tunay na paglilingkod at pagsaserbisyo sa mamamayang Caviteño sa panahon ng unos, sa panahon ng kalamidad. Kasama namin siya. Kaya po nandito kami, voluntaryo, no, na magpakita kami ng suporta sa aming minamahal na Senador Bong Revilla Jr. At sasamahan namin siya sa laban niyang ito, sa bagong laban na kinakarap niya. Nung unang laban niya nito, nung unang kaso, no, napatunayan na acquitted siya at wala siyang kasalanan ngayon. Mangyayari siya ulit at papatunayan, no, na wala siyang kasalanan dito sa mga ibinibintang sa kanya, no. Ang tingin namin dito ay mga gawa-gawang kaso na lamang. Ayan, para sa kanila gawa-gawang kaso yung isinampang kaso laban po kay former Senator Bong Revilla. Pero para po kasi sa mamamayang Pilipino na naghahangad ng hustisya patungkol po dito sa maanumalyang flood control mga kababayan, para po sa kanila ito po ay hustisya. Ano po mga kababayan, at hindi po gawa-gawang kaso lamang yung isinampa kay former Senator Bong Revilla. Ako mga kababayan, sabi ko sa inyo, wala akong personal na galit kay Senator Bong Revilla. Ako bumibilib ako sa kanyang ginawang pagsuko at personal na pagsuko mga kababayan dahil inirerespeto po niya yung batas. Ano po, sumusunod po siya sa due process, pero pagdating sa pananagutan, kung siya ay mapapatunayan nagkasala, dapat po siyang mabulok sa bilangguan. Kung siya naman po ay inosente, at least napatunayan niyang inosente siya sa mata ng milyon-milyong Pilipino. Ano po, anyway, mga kababayan, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo, naging mainit na usapin itong nakita po nating balita kanina na kung saan may 3 pala pong kasong malversation
na kinakaharap ito pong si Senador Joel Villanueva sa Department of Justice or etong DOJ. Ayon po sa tagapagsalita ng ahensya, sabi po dito mga kababayan, Joel Villanueva sinampal ng 3 non-bailable na kasong malversation sa DOJ mga kababayan. At kung titingnan nga naman natin yung nakaraan, yung past mga kababayan, no nakaraang taon, September 23, 2025, kasama nga po pala ang pangalan ni Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada mga kababayan dito po sa mga sinampahan ng kaso. So sabi dito, basahin muna natin etong balita galing po sa RMN. Sabi dito mga kababayan, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Kong Saldico at iba pang mga sangkot sa maanumalyang flood control project sinampahan na ng kaso mga kababayan. Sabi po dito, yan, sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation NBI ang mga isinasangkot sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, siya po mga kababayan ng sekretary ng mga panahon na yan. Sabi po dito, kabilang sa mga pinakasuhan, sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada, Congressman Saldico at dating Bulacan DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Sabi pa dito mga kababayan, mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices Act at Article 211 ng Revised Penal Code o Indirect Bribery at Article 217 Malversation of Public Funds mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, kabilang itong si Joel Villanueva at itong si Jinggoy Estrada sa nahaharap mga kababayan sa kasong malversation. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, bukod pa po dyan, ito po ay September 23, 2025 bukod po dyan mga kababayan, agaran ring ipinag-utos ng Anti-Money Laundering Council or itong AMLAC ang pagpapapraise sa mga bank account ng mga nabanggit mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, yan po yung mga isinampang kaso dati kay former Senator Joel Villanueva, kay Senator Joel Villanueva at kay Senator Jinggoy Estrada mga kababayan. At yan din yung dahilan kung bakit humihingi ng extension ito pong kampo ni Joel Villanueva para po magpasa ng kanilang kontrasalaysay. So ngayon, i-play po natin itong nakita nating balita galing po sa ABS-CBN. Boses lamang mga kababayan ang ipaparinig ko sa inyo kasi baka maka-copyright tayo ng ABS-CBN. So sabi dito, hiling na palugit ni Senator Villanueva para magsumite ng kontrasalaysay. Pinagbigyan daw po ng DOJ. So ngayon, ito i-play po natin. Humiling si Senator Joel Villanueva ng palugit para makapagsumiti ng kontrasalaysay sa kanyang reklamong malversation kaugnay ng isang flood control project dyan sa Bulacan. Ito ang kinumpirma ng Department of Justice matapos ang preliminary investigation nito sa reklamong kinasasangkutan din ng mga dating. Kasi biruin nyo mga kababayan na hindi lang po 1 count, hindi lang 2 counts, kung hindi 3 counts na malversation mga kababayan yung kinakaharap ni Senator Joel Villanueva. Kaya nga mga kababayan, biruin nyo kung gaano po kabigat yan. Kasi kung halimbawa mga kababayan, mapapatunayan na siya po ay guilty dito po sa malversation, talagang pwede pong makulong itong si Senator Joel Villanueva at pwede po siyang sumunod dito po kay Senator Bong Revilla. Ganun din mga kababayan, etong si Jinggoy Estrada na may kinakaharap din po di umano na plunder mga kababayan laban po sa kanya. So ngayon, ituloy pa natin. Opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza at ng kontratistang top-notch Catalyst Builders. Pinagbigyan naman ang hiling na extension ni Villanueva. The extension was granted until 26, January 26. Hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontrasalaysay. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1 but 3 in total malversation cases before. Ayan maliwanag mga kababayan, hindi lamang po isa, hindi lamang po dalawa, kung hindi 3
malversation cases mga kababayan yung kinakaharap po niya. Ganun po kabigat. Ito ililipat ko lang dito kasi baka maka-copyright tayo ng ABS-CBN. So ito, i-play po natin yung pinakita ng ABS-CBN mga kababayan para mas maliwanag. Kasi sabi po dito, malversation cases versus Joel Villanueva. This afternoon at 2 p.m., preliminary investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. And Senator Joel Villanueva filed a motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, which the panel of prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontra sa Laysay. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1 but 3 in total malversation cases before the DOJ. Pero inyo walang kadala-dala yung mga yan, no? Kaya nga yung mga nagsasabi na inosente si Senator Bong Revilla, ako mga kababayan talaga, nahihirapan ding maniwala na inosente po siya. Lalo na't hindi lang naman po yan yung unang beses na nasangkot po siya sa ganyang klase po ng issue. Ganun din, mga kababayan, dito kay Senator Joel Villanueva kasi hindi lamang po isang malversation case po yung kinakaharap niya dito. Kung hindi, 3 malversation cases yung kinakaharap niya dito po mga kababayan sa DOJ. At humihiling nga sila ng extension para po sa pagpapasa ng kontra sa Laysay hanggang January 26. At yan naman po ay pinagbigyan mga kababayan ng Department of Justice. Kaya nga ako, kung mapapansin po ninyo sa title po natin, di ba maliwanag po na sinasabi natin na baka posibleng sumunod sa yapak ni ni former Senator Bong Revilla, ito pong si Senator Joel Villanueva at ito pong si Senator ito pong si Senator Jinggoy Estrada mga kababayan. Oy Richie, mega love shoutout Okay lang yung isa. Okay lang yung isang comment. Huwag na sana mag-flag. Anyway mga kababayan, ayan, at least maliwanag na malaki ang posibilidad na mapatulad o sumunod sa yapak ni Senator Bong Revilla, ito pong si Joel Villanueva at ito pong si Senator Bong Revilla, ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Kasi biruin nyo sabi nga dito ni Sir Wilfredo Garrido, ito daw kung sakali daw na makulong si Jinggoy, ito daw po yung pinaka Grand Slam na siya mga kababayan dahil daw po sa mga iskandalong katiwalian. Unang-una, nakulong daw po siya dahil daw po sa wedding scandal. Pangalawa, nakulong daw po itong si Jinggoy Estrada dahil daw po sa pork barrel scandal. At ngayon naman mga kababayan, posibleng makulong dahil daw po sa flood control scandal. So ibig sabihin, yan po yung mga walang kadala-dala na nadawit na nung una at muntikan pa nga mga kababayang makulong. Pero ngayon, nababanggit na naman yung kanilang mga pangalan dahil po sa pagkakasangkot po nila sa mga katiwalian. Kaya nga ako mga kababayan sa totoo lang, talagang talagang hindi ka panipaniwala na sasabihin na sila ay walang kasalanan dito. Lalo na yung mga tao na sumusuporta po sa kanila. Kasi biruin nyo hindi lang naman yan yung isang beses na nasangkot po sila. Kung hindi, maraming pagkakataon na po na nasangkot sila sa ganyang klase ng usapin. Kaya mahirap po talaga na maniwala na sila po ay inosente at walang kasalanan, mga kababayan.